Isang malakas na kapangyarihan ang sumiklab sa harap ng Supreme Monarch, na tumingin sa robot na lumilipad palayo na may bagong estilo at lubos na naguluhan. Pagkatapos ay naramdaman niya mismo ang isang masamang pangitain. Nakilala din ni Wuan sa ibaba na bumalik ang kanyang master. Tuwang-tuwa na sumigaw si Fetao, sa wakas ay bumalik na ang matandang master. Malapit nang matapos ang Demon Clan. Magtagumpay kaya, muling itinulak ni Yipyang ang lever pasulong. Mabilis na bumagsak ang bawat matinding hampas at ang formation na nilikha ay nagkapira-piraso. Ang taong nakatayo sa tavern na nanunood sa sitwasyon ay hindi naiwasang sumigaw, ang blood-colored mountain and river map ay ganap ng nadurog. Pinuri ni Along ng walang pag-aalinlangan, karapat-dapat na maging ang master. Si Jihang sa kabilang panig ay kalmado ring nagsabi, ang isang world magic artifact ay natalo sa isang palalang ng master. Sa oras na ito, muling sinisipsip ng Supreme Monarch ang mga souls patungo sa kanya. Dahil nasira na ang blood-colored mountain and river map, hindi ko nababalik ang mga souls na ito. Ang 3 milyong souls na ito ay magpakailanman na makukulong sa Azure Realm bid na ito. Kalmado at casual na sumagot si Yipyang, simple. Haharapin lang kita. Pagkatapos, si Yipyang, na nagpapakita ng zero awa sa kanyang kalaban, ay inutusan ang paglabas ng lahat ng mga resentful spirits at ang 30,000 taong gulang na war souls na nakulong sa loob. Hindi rin sumusuko ang mga Supreme Overlords. Isang soul fragment ka lang. Wala kang makukuha. Dadalhin ko kayo at ang iba pa sa mga maliliit na human souls na ito. Gumawa siya ng nakakatakot na mukha at umungol, devour them all. Pagkatapos ay nagbago siya sa isang bagong estado, ang Undying Demon Lord Combat Form. Nakakatakot na vibes ang lumalabas sa lalaking ito. Patuloy na nagsasalita ang Supreme Overlords ng kanyang villain monologue, aking lalamunan ang mga souls ng lahat ng tao sa ibaba. Sumingit ang matandang lalaki at si Funa na parang nasa sabik na mga commentators, iyan ang Annihilation Art Slice. Kayang sirain niya ng isang buong lungsod. Sect Leader Yipyang, mag-ingat ka. Hindi mo kayang harangan ang Annihilation Blade na iyan. Gayunpaman, hawak na ngayon ni Yipyang ang isang pala at itinuro, tiyak na matatanggap mo ito. Si Wu Chan at Fetao ay natulala sa kanyang desisyon na gamitin ang pala. Iwinagayway ng Supreme Overlord ang kanyang kamay, ipinagyayabang, kayang sirain ng aking atake ang langit at lupa. Mag-ingat. Sumugod siya ng pantay na determinado na patayin si Yip. Nilipad niya ang kanyang sarili sa himpapawid, umabot sa isang tiyak na distansya. Nagpakawala si Yipyang ang isang super gravity strike. Iwinagayway niya ang kanyang pala sa mga Supreme Overlords, na humiwa rin gamit ang kanyang Bone Dry Annihilation Cut. Dalawang magkasalungat na sinag ng liwanag ang sumiklab sa gabi. Ang mga Supreme Overlords ay mukhang lubos na hindi makapaniwala. Ano? Sabi niya, ayaw pa rin, paano ito posible? Hindi matatalo ng mga Supreme Overlords ang isang pala. Hindi ba yan isang unpainted sheep's spade? Hindi ako makapayapa. Sa labas ng universe sa sandaling ito, 10,000 na human traitor ang nagsalita. Hindi ba sinabi mo na kung susuko ang 10,000 nating human cultivator sa mga Supreme Overlords, makakaligtas tayo? Sigurado, nasaan ang lugar na ito? Hindi na ako makahinga. SOS. Oo, ngunit ang mga bulong na salita ay hindi napigilan si Yipyang. Lumitaw ang imahe ng isang showdown sa pagitan ng dalawang powerhouses. Ang dalawang giants ay nakatayo sa magkabilang panig, naglalaban sa isang kislap. Ginamit ng mga Supreme Overlords ang Undying Overlord Rebirth Technique. Galit siyang nagngingit-ngit ang mga ngipin at muling sinabi. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalon patungo kay Yipyang. Tiningnan siya sa hangin, itinaas ni Yipyang ang kanyang paa at nagtanong, gusto mo bang lumipad? Ngunit nang tumingin muli, malayo na ang anino ng Supreme Overlord. Lumipad pala siya palabas ng daigdig. Nagtipo ng enerhiya si Yipyang sa kanyang mga binti at sumigaw, huwag kang tumakbo. Pagkatapos ay lumipad siya sa langit, nag-iwan ng berdeng sinag ng liwanag. Dalawang magkasalungat na sinag ng liwanag ang nagkarera sa hangin. Lumingon ang mga Supreme Overlord sa robot at sinabi, naghihintay ako na abutin mo. Pagkatapos ay ang eksena na sinuntok mo ako at hinahati ang langit na sinisira ng isang magulong labanan ng Annihilation Cuts.
Sinuntok ni Yipyang ang mukha ng kabilang tao sa mga piraso at sumigaw, "Get lost!" Ang suntok ay nagpatilapon sa mga Supreme Overlords paatras. Mabilis na hinawakan ni Yipyang ang kanyang binti. Pagkatapos ay umikot siya ng mabilis. Sa sandaling tama ang tiyempo, itinapon niya ang mga Supreme Overlords na parang basura. Get lost! Manatili ka sa isang planeta. Pagkatapos ay idineklara niya, paulit-ulit kong naisip ang unang pagkakataon na gagamitin ko ang galaw na ito. Hindi ko inakala na gagamitin ko ito sa isang tao. Pagkatapos noon, itinaas ng Supreme Overlord ang kanyang kamay, lumikha ng isang pulang orb at sumigaw. Ipinatawag niya ang isang bone monster, isang forbidden technique, ang Corpse Blast Emperor. Nakita ni Yipyang na nagpasya, kung ganoon, bibigyan kita ng isang high-powered extra soong nuclear wave of attack. Sunod, isang matinding berdeng liwanag ang sumiklab mula sa panig ng daigdig. Lumikha si Yipyang ng isang napakalaking energy ball at inilunsad ito. Hindi nagpipigil ang mga Supreme Overlords sa kanyang masamang hangarin. Sira na natin ang Blue Planet ng magkasama. Nagbanggaan ang dalawang sinag ng liwanag ngunit mas malaki ang kay Yipyang. Pagkatapos ay dumating ang imahe ng berdeng liwanag na bumabagsak sa Supreme Overlord Demon Sect Leader na tanging nakatayo lang at tinatanggap ang kanyang kapalaran. Hindi. Sinusundan ng kanyang desperadong sigaw, sinamahan ng pagkasira ng isang planeta. Nagpatuloy ang berdeng liwanag sa kanyang landas sa Milky Way. Walang buhay na lumutang ang mga Supreme Overlords sa kalawakan. Ang bahagi ng kanyang katawan na naglalaman ng mga souls ay unti-unting nagkabitak-bitik. Pagkatapos ay nagkapira-piraso ito at pinalaya ang mga souls. Lahat sila ay gumalaw sa isang direksyon, daigdig. Ang mga tao ng Say City, nakilala ang kanilang mga masters habang bumabalik ang kanilang mga souls, sumigaw, "May nagligtas sa atin." Nagalak ang mga cultivators sa langit, kasama ang mga Muuga Sisters, "Bumalik kami." Si Shifu ang kumilos. Ang lalaki sa vest ay nag-ipon ng kanyang mga kamay at sa pasasalamat. "Salamat, Warden, sa pagpapalaya ng 500,000 war souls, na nagpapahintulot sa mga sundalo na magpahinga ng payapa." Kinontrol ni Yipyang ang robot at ligtas na lumapag sa lupa. Pagkatapos ay binuhat niya si Yipyang Zen sa isang Princess Carry at mabilis na tumalon. Lumapag siya ng matatag nang walang anumang problema. Ang mga taong iniwan niya sa tavern ay lumuhad ng sabay-sabay, "Salamat, Master, sa muling pag-intervene upang protektahan ang tavern at Say City." Sumagot si Yipyang, "Tumayo kayo." Pagkatapos ay ngumiti siya at pinuri sila, "Lahat kayo ay nagpakita ng galing." Ang mga tao, nakita si Yipyang, ay naantig hanggang sa luha. "Alam kong babalik ka para protektahan kami. Sa sect leader Yipyang Grito, kaming mga matatanda ay makapagre-retiro ng payapa. Sect leader Yipyang, ngayong gabi, iinom tayo hanggang sa bumagsak tayo." Hindi siya nagtagal at sinabi, "Uuwi muna ako sa sect. Medyo matagal na ako sa labas. Bukas na lang tayo mag-inuman ng maayos." Pagkatapos ay lumingon siya at umalis, "Yip Zen, farewell na." Sumagot siya, "Yes, Master Shifu." Sa sandaling ito, sa isang disyerto na may mga ibon na lumilipad, isang tao na nakasuot ng itim na sapatos ang lumabas. Siya si 2W. Binati niya, magkasalubong ang mga kamay, "El Chief Assistant, Milord." Hindi man lang siya nag-abalang lumingon. Magkasalubong ang mga braso habang sinasabi, "Dumating ka na." Sumagot siya ng magalang, "Sorry sa pagpapahinti sa iyo." Lumingon siya at binigyan si Tuwang ng isang banayad ng ngiti. Sa isang tiwangwang na disyerto, mga puno lang ang nakatayo sa harap. Magkasalubong ang mga braso ni Tuwang Lamvo at sinabi, "Nagpakita ng awa ang aking master at inilagay ka sa kawalan upang iligtas ang iyong buhay. May utang ka sa Vul Sect." Itinaas ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, sumang-ayon siya sa pananaw na ito. "Kayang patayin ako ni Yipyang Chen ng kasing dali ng pagpihit ng kanyang kamay. May utang talaga ako sa Vox Sect. Anong gusto ng governor na gawin ko? Sabihin mo lang." Lumingon, nagbago ang kanyang mga kamay, sumagot si Lamvu, "Sa totoo lang, ang demonic bloodline sa loob ko ay malapit ng ganap na magising. Makukuha mo ang iyong sagot kapag nakita mo kung anong magiging ako." Si Tuang, sa kanyang kaalaman, ay sumagot din, "Alam ko, dahil ang demonic bloodline sa iyo ay katulad ng mga ancient demons.
Pareho tayong nagmula sa parehong mundo. Naalala ang lumang pader, alam niyang sinabi niya. Ibig mong sabihin, ang mga monsters na nakulong sa central wall ng mundo ay nagmula rin sa parehong mundo tulad mo. Naghinala si Tu Wang, mukhang alam din ng governor na ang kanyang bloodline ay nagmula sa loob ng pader. Pagkatapos ay naisip niya ang mga mababangas na demonic creatures. Hindi lamang sila lumapit sa mga gods kundi pinatay pa nila ang mga ito. Sila ang pinaka-nakakatakot na nilalang sa universe. Ang mga ancient demons ay nagmula rin sa magulong mundo kasama sila. Ang magulong mundo ay isang brutal na mundo kung saan hindi mabilang na mga demon races ang nagpapatayan. Ang Chaotic race ay nakatayo sa rurok ng kapangyarihan. Sunod, binigyan pa siya ni Tu Wang ng karagdagang impormasyon. Kalahati ng iyong bloodline ay nagmula sa Chaotic race. Buong kabaliwan silang kumakain at nangangaso ng kanilang sariling uri upang mag-evolve upang maiwasan ang pagkalipol. Kami, mga ancient demons, ay tumakas sa mundo ng tao 10,000 taon na ang nakakaraan. Lumitaw ang imahe ng isang spaceship kasama ang pagsasalaysay, 30,000 taon na ang nakakaraan. Ang energy source ng magulong mundo ay nauubos at nagsimulang bumagsak. Ang Chaotic race ay dumating din sa mundong ito, na nagdulot ng isang krisis na nagbanta sa pagkalipol ng tao. Sa huli, nagbayad ng malaking halaga ang sangkatauhan upang saktan sila gamit ang isang pader upang palibutan sila. Lubos na seryoso si Lam Vu nang banggitin niya ang isyong ito, sinasabing ikaw ay pinigilan sa kailaliman ng Supreme Monarch, ang akusasyon ay ang walang pakundangang pagpatay ng mga Ancient Demon Kings. Sa katunayan, ito ay dahil nilabanan mo ang Supreme Monarch at hindi mo pinukaw ang Chaotic race. Sumagot si Tu Wang, ang patuloy na paghamon sa malalakas na kalaban ang kahulugan ng aking pag-airil. Narinig siyang nagsalita, inilahad niya ang kanyang plano, kung ganoon, paano kung magsanib puwersa tayo upang harapin ang Chaotic race sa loob ng pader? Dahil sa paggising ng aking bloodline, kailangan kong makakuha ng ilang impormasyon. Ang Chaotic race ay palaging gumagamit ng lahat ng paraan upang sirain ang pader. Sa kabuuan, mayroong 4 na tao na may Chaotic bloodlines tulad ko sa labas ng pader. Ang 4 na ito ay maaaring maging wall breakers para sa kanila. Dahil hindi niya maintindihan ng malinaw, muling nagtanong si Tuang para makasiguro, magsanib puwersa ba upang hanapin ang mga wall breakers na ito? Mas detalyadong ipinaliwanag ni Lambo ang kailangan niyang gawin. Ang wall breaker ay hahanapin ko mismo, walang maiiwan. Kailangan mong gumawa ng mas mahirap na bagay. Sa akin, hindi ko pa kailangan malaman ng malinaw kung ano iyon. Ngunit sinabi ni Tu Wang na may matinding determinasyon, pupunta ako. Ang Chaotic race ang malakas na kalaban na palagi kong gustong harapin sa loob ng 10,000 taon. Bukod pa rito, matapos matanggap ang kanyang gabay sa laban na ito kay Yi Piangchen, pupunta ako kahit pa mas malaking hamon ang harapin ang Chaotic race. Napakagaling. Narinig ang mga salitang iyon, masaya siyang sumagot, sa kalahating taon, matapos kong tulungan ang Thibat Junior Sister na patatagin ang desyerto, papasok tayo sa lungsod ng magkasama at magsasama-sama upang harapin sila. Matapos magkasundo, yumuko si Tuang bilang pagbati at sumagot, isang kasunduan.